Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang kalagayan ni Ka Eric na nakakulong ngayon sa kamera. Gaano siya katagal doon? Makakalabas ba siya kagad? Ito, may good news. Yung vlog ni Attorney Rocky kahapon. At nagtanong ang kanyang mga subscribers kung anong gagawin ng SMNI, anong gagawin ni Attorney Rocky para tulungan itong si Ka Eric. Alam nyo, ang sagot ni Attorney Rocky napakaganda. May mga batas tayo, may korte tayo. Sabi niya, bukas na bukas, ngayon, mag-file tayo ng petition for habeas corpus. Yung habeas corpus po is utos ng korte to produce that person na nakakulong, ilabas. Ganun. So, salamat po, Attorney Rocky, SMNI, dahil sa inyong gagawin ngayon. I don't know, anong oras na ba? As I speak, baka mamaya, hinahanda na yung petition na yun. So, kahanga-hanga po talaga itong si Ka Eric. Believe ako, nag-apologize na siya. Dahil inamin niya na hindi niya binerify muna. Sabi nga, parang biktima ako na kuryente. Ako naman, naintindihan ko si Ka Eric dahil ang kanyang pagbalita, hindi naman conclusive. Nagtatanong, di ba? So, bawal na bang magtanong ngayon? So, grabe itong kongreso. Parang sila na ang hari-hari. Bagong presidente na ba ang speaker? So, ano ang basihan ng SMNI o ni Attorney Rocky para mapalabas nila si Ka Eric? Yung sabi ni Attorney Rocky is Bill of Rights. Nakapaloob po, hindi ko alam kung anong section o article dyan, na we have the right to know or right to information, constitutional right ng bawat Pilipino na malaman. Nagtatanong nga paki-explain, speaker, kung totoo ba ito. Ganun ang tema So, that's Bill of Rights. Karapatan. Karapatan. Ang parang naging spokesman natin si Ka Eric dahil pera ng taong bayan yun Pero mo, 1.8 billion. Later on, napag-alaman natin, 2.6 billion pala ang travel expenses ng mga kongresista. May karapatan tayong may karapatan tayong malaman paano nila ginagastos yung pera. Okay? So, dahil Bill of Rights, nakapaloob po dyan sa sa konstitusyon. Tingin ko lang analysis ko lang ito na malaking possibility na pagbibigyan ng Korte Suprema ang hiling, ang petition na ito. Okay? So, hintayin natin. I don't know kung gaano kabilis mag-decide ang Korte Suprema. Dali, medyo nagluloko itong aking camera holder. Magtiis-tiis ka lang muna dyan, Ka Eric. Millions of Filipinos ang nakapanood sa live hearing. Maraming mga vloggers na nagko-content. Ako, isa lang ako. Maraming nagsusuporta, nakikisimpatya sa iyo. Ulitin ko, later on, mag-anip ka, Ka Eric. Aanihin mo ang magandang naitanim mo dahil ipinakita po ni Ka Eric ang kanyang paninindigan. May prinsipyo talaga dahil ayaw niyang banggitin yung pangalan ng kanyang source. Yun, malasakit yun. May batas, Soto Law, na hindi talaga mapilit ang isang journalist na sabihin ang kanyang source. Pinipilit nitong mga kongresista. Iba yung interpretation nila sa batas na yun. Tingnan natin sa Korte Suprema. The final arbiter ng batas. Humingi na nga ng paumanhin, ayaw nyo pang
Oh, anyway, tingin ko ito kung habang tumatagal nga nakakulong si Ka Eric, lalong magagalit ang taong bayan. Kasi ang ipinaglalaban po ni Ka Eric yung karapatan natin eh. Di ba? Yung right to know. Bakit hindi na lang sinabi nila na hindi totoo? Adi, stop na kung hindi totoo. Bakit init na init? To me, these are all planned. Premeditated lahat ito eh. Gusto talaga ng administrasyong ito na siraan ang SMI hanggang hindi yan titigil ang Kongreso hanggat hindi nila ma-cancel o yung prangkisa. Talagang gusto nilang patigilin ang SMNI para wala nang platform ng mga Duterte, lalo na si Tatay Digong na magsalita. Kasi takot na takot ang Kongreso, PBBM admin, yung pagsasalita ni PRRD sa gikan sa masa, para sa masa. So, ang daming nakikisimpatya na yung vlog ni Attorney Rocky kahapon tungkol dyan sa although ang pinag-usapan ni Attorney Rocky yung more on kay BP Sara na yung panawagan ni BP Sara na ang Pangulo i-review niya yung proclamation ng amnesty, yung peace talks with the CPP, yun ang tinalakay niya. At agree ako kay Attorney Rocky na kahit nagsalita itong si BP Sara, i-noise out niya ang kanyang opposition sa peace talk, sa proclamation, ang unit team buo pa rin. Ang panawagan ni BP Sara is pagkakaisa. I still believe that. Yung nagbigay siya ng mensahe na nanawagan sa Pangulo na i-review. Constitutional trabaho niya yun para ipaalala sa Presidente na itong pinasok na peace negotiation na naman is useless. Walang katuturan yan. Dahil ako, naranasan ko na po yan eh. Walang sincerity ang mga communist. Every time na may peace talks, gagamitin lang nila para magpahinga, mag-fundraising, mag-recruit, magpalakas, then mamaya laban ulit. I don't know kung anong nakain ng presidente. Bakit siya biglang pumayag? Bigla-bigla nito eh. At ito na po ang bunga ng strategic alliance ng Speaker of the House with the Makabayan Bloc. Umaasa ang Speaker of the House na malaking boto na maibibigay sa kanya nitong leftist pagdating sa eleksyon. Yan ang nakikita ko. Kaya kasama yan sa deal, sa alliance nila na yon tinanggalan ng confidential fund si BP Sara, later on yung impeachment, later on yung ICC, then dito na yung SMNI, peace talks, lahat yan, nabuo lahat. Isang grand conspiracy to advance yung ambisyon ng Speaker of the House na kakandidatong presidente by 2028 at umaasa siya sa boto na maibibigay ng makakaliwa. At tingnan natin, baka ano pa bang boto na makukuha ng wala pang ang 1 million votes, combine mo ang boto ng tatlong party list. Gabriela Act at saka Kabataan, wala pang 1 million. Paano ka mananalo? Wala pang 1 million na maibibigay nilang boto. Yan ang malaking pagkakamali ni Speaker of the House na nakipag-alyansa. Nagkakagulo tayo dahil
itong alyansang ito ni Speaker of the House sa Makabayan Black. Sana maayos ng presidente itong gulong ito dahil nadidivide ang ating bansa. Dapat mag-unite. Tutukan natin pagtaas ng presyo, yung bilihin ng pagkain, gasolina, yung food production, problema sa West Philippines. Dapat doon tayo nakatutok, hindi nga dito sa politika, impeachment, ICC at kung ano-ano pa. Mabuhay po kayo, SMNI. Salamat at hindi nyo pababayaan si Ka Eric. Sana makalabas ka kaagad, Ka Eric.